Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang mga balita mula sa Luzon at makakasama po natin si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Isa ang patay habang mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog ng isang gusali sa Legazpi, Albay. Sa Mangaldan, Pangasinan naman, patay ang isang lalaki matapos na makaladkad ng dump truck. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. May mag-amang nabangga at nakaladkad ng dump truck sa Mangaldan, Pangasinan. Papunta sana sila sa isang lamay nang mangyari ang insidente. Nasawi ang 27 anyos na anak na isang OFW. Inoobserbahan naman sa ospital ang amang 50 anyos na nagtamo ng mga sugat. Masasabi ko lang is lahat ng magkakaya namin gawin sa kahuli-hulian ng aming kalakasan. Bibigay namin yung hustisya na karapat-dapat para sa kanya. Sumuko ang 19 anyos na suspect na wala pang pahayag. Sa San Vicente, Ilocos Sur, duguan ng isang lalaki nang maabutan ng mga otoridad na naipit sa minamaneho niyang mini truck. Sumalpok ang mini truck sa poste ng Welcome Ark ng probinsya. Halos isang oras bago natanggal sa pagkakaipit ang driver na ngayon nagpapagaling na sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, ang sugat na natamo ng biktima ay hindi nakuha sa aksidente kundi sasaksak sa kanyang braso. Makikipagkita raw sana ng biktima sa babaeng textmate. Nang makarating sa kanilang meeting place, lalaki ang dumating at nanaksak sa biktima. Sa takot at pagmamadaling isugod ang sarili sa ospital, nadisgrasya ang biktima. So nadati katetex ng babae, kalibin na rin suspect, isang selos. Dahil sa palitan ng text messages, naaresto ang nanaksak at kanyang live-in partner. Dahil victim dito sa San Vicente, no, ang gapukan niya nakit. Inamin naman nga dahil cellphone number nga dahil kit bagi na. Ang ginamit na patalim, isinuko ng suspect na nagsisisi raw sa nagawa. Hindi nakapanayam ng news team ang suspect at kanyang live-in partner na sumasailalim sa inquest proceedings. Pareho silang maharap sa kaukulang kaso ayon sa PNP. Sa Buena Vista, Quezon, patay ang isang batang 1 taong gulang matapos masagasaan ng isang rescue vehicle. Yung victim na bata na 1-year-old ay kasama ng ate niya, parang 15 years old. Yung akay-akay niya po, bumili siya sa isang tindahan, parang nalingat siya, sir ba? Tapos nabitawan niya, yung bata tumawid. Dead on arrival ang bata sa ospital. Base sa investigasyon, hiniram ng isang non-government organization ang sasakyan ng LGU para lagyan ng relief goods. Hindi raw nakita ng driver ng sasakyan ng bata. Nung napansin niyang parang dumaan siya sa hump, tumigil siya, yun na, nakita na nagulungan yung bata. Ayon sa mga pulis, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Babayaran nila yung sa funeral ng bata and financial assistance. Okay. So sa ngayon po nag-execute po yung tatay ng affidavit of disinterest to file action. Sa Legazpi, Albay, isang patay at mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog sa isang gusali sa barangay Pinarik. Tinatayang nasa 7 tindahan naman ang napinsala. Nadamay rin ang ilang sasakyan na nakapark sa labas ng gusali. Sa inisyal na investigasyon ng Legazpi City Police Station, mayroong okasyon sa isang food stall sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Nagluluto po ako that time, tapos bigla pa ako may narinig na pagputok po. Kala ko po, transformer, tapos nung lumabas po ako, nakita ko po, sumabog po yung sa building. Sobrang lakas niya po, para po siyang lumindol. Gas leak ang isa sa mga tinitignang pinagmulan ng pagsabog. Base naman sa ginawang inspeksyon ng PNP EOD, negatibo ang lugar sa bomb threat. Wala pong nangyaring sabotayo, ano pa man, it is a matter of talagang aksidente. Aksidente lang po yung pangyayari nito na pagsabog ng LPG. Kaya nga po LPG tank yung ano yan. So, ni-rolled out na ng EOD natin na walang explosion. Itinurn over na ng pulisya sa BFP ang pagpapatuloy ng investigasyon. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.